kung ang mga Catholic is nag-wear ba ng mga yung mga santos, Mama Mary, ganyan, ang Mass naman nagsusot nun. So, parang yung mga pansya na hindi nila binibigyan masyado ng paliwanag sa amin. Yung parang, let's keep that way na lang. Tapos, Parang yung sinabi, sabi namin, wala siya iba pang part ng doctrine na hindi nila may paliwanag. parang katulad na lang rin po nung nakaraan, naglalakad kami, ay papunta po kami ng Ibnong Abad, nakakita po kami ng prosesyon. Ngayon po, meron dalawang nakaupo sa harapan namin, mga Catholic po yata, sabi nila, bakit daw po may itim na nasaray lang, may puting nasaray lang, may itim na Santo Niño, may puting Santo Niño. Ilan daw po sila lang? Yes po, nagtataka sila kung ilan daw po ba talaga ang Kristo. Kaya parang ang parang po dun, hindi nila alam kung ano yung talagang sasambahin nila. Kung parang sila, ang Santo Niño itim ba, sasabahin ng mga itim na tao. Parang mga ganun po. Anong style ng mga discussions niyo sa theology nga? At hindi natasakasamahin sa mga professors ninyo? Actually, mga pari pa natin na dinasok. Yung mga issues regarding religion. Naging dahilan ba yan para magkaroon ka ng doubt sa formal religion? Ay, nung elementary pa po ako, kahit na pagdating ko ng college, talaga pong meron akong doubt or may mga question akong hindi nasasagot. Pero during those years, During years na nag-aaral ako about nag-rosary ka, nag-iisipin ka, yes po. pero may doubt ka. Yes po. Anong nararamdaman mo pag may kaharap ka ng gusto? Nagdadasal ka sa akin? Wala. Parang wala. Nag-pray ka kasi parang yung obligation mo as Obligation. Pero hindi ka naniniwala na rebutong yun magdadala ng panalangin mo sa Panginoon. O magiging Kasi ako naman po kasi actually talaga kay Jesus is David. Meron pong nagpadala sa kanya. Nandito po siya para ibigay lang yung message, hindi para sambahin. Kaya po, every time na magdadasal ako, hindi ko direct kay Jesus. Tumatawag po talaga ako sa Ama. So, may mga pagkakataon ba na inutusan ka ng parents mo na gumawa ng isang particular na pagsamba at kumandi ka? For example, pinag-rosary ka, kumandi ka. O kaya, Ang mom ko naman po hindi yung grandma ko kasi masyado silang nag-serve sa simbahan. Yung mama ko po, siya rin yung okay lang sa akin. Okay lang sa kanya kung Muslim ako sa dad ko. Nung nag-start ako na nagsabi sa kanila, ano naman, accepted naman nila agad. Kapag nagsasabi ako sa kanila about sa Islam, naiinig sila sa akin. So, alhamdulillah ngayon nag-shahada din sila after ako 2 weeks na nag-shahada. At bilang si Aisha, nung after na nag-Muslim ka, anong initial reaction ng parents mo, ng friends mo, at ng mga Eh, yung mga friends ko po dati, nagtataka lang po bakit ako nagbalong kasi madalas asot ko may ayan. So, yun, nagtataka sila. Pero yung mom ko, nung dumating ako ng college, nagtanong siya sa akin bakit. So, yung dad ko, nagtanong siya sa akin, nagtatag siya, anak, bakit nagsusuot ka ng mga ganyan? Ano ba gusto mo pa? Magsuot ako ng maiksi. Hindi magbalot ka na lang. Yung alam ganun yung reaction ng dad ko. So, wala naman po man. sabihin, nagsuot ka na ng mga habang na nag-after? Yes po, kahit na. Before pa lang po ako mag-master, nasa first year college ako to third year college. Talaga nag-practice na po ako. Ayaw mo na talaga ng mga maiksing damit. Hindi na po. Yung mga pagpa-party, mga pag-iinom. Hindi po ako nag-inom. Bilang si Aisha, regard naman dun sa mga Catholic kasi usually ang pinaka-matinding objection sa pagdating sa pagiging Muslim ng tao sa parents, sa family, tapos sa mga kaibigan. So, nandun yan, hindi na nagtataka sila, so na napagin mo kanina. Pero, dumating ba yung punto na inaaway ka na nila dahil sa pagiging Muslim? Wala naman po sa part ng parents ko, sa friends ko. Pagdating na lang dun sa grandma ko, sa side ng mga uncles ko, nagtataka sila. Pero dun sa mga every time na tinatanong ka, bakit nagkaganyan? Anong sinasabi mo sa kanila?
Kasi po ang sagot ko lang sa kanila, pag sinabi ko na nag-iglesia ni Cristo ako, okay. Pag nagsabi ako na nag-saksi na ako, okay. Pag nagsabi ka na Muslim ka, bakit ka nag-Muslim? Totoo, ito rin. Ganyan mo, di ba? Anong So, yun, so sabi ko, bakit pag nag-Muslim ba ako? Parang okay pa kasi na kanila marinig na na tawag dyan, ano ka na anti-Christ ka, okay na sa kanila pa rin. O nag-isatanista ka, parang okay pa rin. Yung pag, sabi ko, hindi na makaka-affect yung pag-Muslim ko sa buhay nila eh. Ano sa palagay mo, bakit ganun ang reaction ng typical na Pilipino pagdating na merong Christian na Usually po, kasi iniisip nila ang Muslim, generalize nila, pag sinabi na terrorist, Muslim na agad, hindi ba pwedeng Kristiyano muna, di ba? Hindi ka pa Muslim, ganun ba ang tingin mo sa mga Hindi kasi po ako may generalize ng mga bagay. Kaya, hindi ko rin po, if ganun po tingin ko sa mga Muslim, hindi po ako nandito ngayon. So, until now, hindi mo generalize sa mga tao? Hindi naman po. Kasi ano yung iisip ko po niya, yung religion walang kinalaman sa pag-ugali ng tao, nasa tao po yun. So, kahit meron kang makita Muslim na nanluloko, hindi yun makaka-apekto sa Hindi naman po. sa Islam. Hindi naman po. So, sister, hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin? Ayan po. Hindi naman po. At sa ngayon nga, bilang payong mo dun sa mga kababayan natin, mga taga-subaybay natin ng NGOs, anong masasabi mo sa kanila? Paano nila dapat tanggapin ang religion na ito? If ever darating sa kanilang dawa. If ever na dumating sa kanila yung dawa, hindi naman po natin agad pwede sa kanila na i-force na para yung Islam. Siguro po, dawahan natin sila sa makakaya natin. Ipakita po natin sa kanila kung ano yung Islam, kung ano yung mga Muslim, yung mga sumusunod sa utos ng Allah, sa pag-ano ng sunan ng propeta. Para kung makita nila na kung ano po tayo, kasi yung isa po, how we react doon tayo, doon nakikita ng tao eh. Doon parang nakukumbinsi yung tao na magbago, na libat. Katulad po nung best friend kong kapatid ko, yung sana po magsyahada. Kasi like, 26, gusto po na yung magsyahada kasi may laban yung sila ng badminton doon, so hindi sila nakasama. Baka madala mo rin siya. Yes, po, inshallah po rin. How about sa mga kapatid nating mga Muslima na nakikita mo na nagkukulang sa kanilang mga religion? Kasi sa kanilang religion, kasi may nakikita tayong mga kapatid natin, hindi sila nag-hijab, tapos maraming mga morals ng Islam, iniiwan nila. Kinakatira nila, bakit kami lang ang pinapansin ninyo sa pag-hijab namin? Samantalang maraming mga naralalita, masasama ang ginagawa. Anong masasabi mo sa kanila? Yung sinasabi na perfecto ako na kaya ko na ako nag-school ako. Ginagawa ko ng tama na kasi hindi ko alam kung sa akin ba nalilibid ang alam o sa kanila. Pero ang masasabi ko lang, if you are a Muslim, not be Muslim, just but practice. And a Muslim without hijab is like a king without crown. Napakalalim na lang yung discussion natin sa kanila. At dito natin natapusin yung interview natin kasi hindi lang Really?